Ang unang bagyo ngayong taon na bagyong Aghon, naramdaman na sa maraming lugar sa bansa. Nangyari yan sa gitna ng humihinang El Nino at tag-init. Babala ng Pag-asa mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog. May report si Bernadette Reyes. Sa lakas ng hangin at ulan, natumba ang isang estante sa Surigao City. Epekto yan ng bagyong Aghon. Pansamantala pang nawala ng kuryente sa lugar. Tumaas ang alon sa dagat. Bilang pag-iingat, sinuspindi muna ang mga biyaheng pandagat. Marami tuluyang stranded. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood-prone areas, landslide-prone areas. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Midsayap, Cotabato, pati sa ilang bahagi ng Visayas gaya sa Ormoc, Leyte, Tacloban City, bayan ng Margarita sa Samar, at Dumaguete City sa Negros Oriental. Kanselado naman ang mga biyahe sa Virac Port sa Catanduanes. Babala ng Pag-asa, maaari magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. Parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha. Tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na mag-rise or umapaw. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Nagdulot yan ng pagbigatan daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa NCR ay bunsod naman ng trough o bahagi ng mga kaulapan ng bagyong Aghon. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang mataas na opisyal ng Land Transportation Office o LTO ang patay sa pamamaril sa K8 Street, Camias, Quezon City ngayong gabi. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, tinambangan ng van na minamaneho ng biktimang babae. Kasunod ng pamamaril, bumangga ang van sa delivery truck sa harap nito. Kwento ng truck driver, nakamotorsiklo ang gunman. Inaalam ng mga pulis kung may nakaalitan ba ang biktimang di pa nila pinapangalanan. Sa ngayon, nangangalap ang QCPD ng mga kuha ng CCTV sa lugar. Naghahanap na rin sila ng testigo sa krimen. Foot injury ang isa sa naging mitsa raw ng kudeta laban kay dating Senate President Mig Zubiri ayon kay Senator Bato de la Rosa. Hindi raw kasi pinayagan ni Zubiri noong una si Senator Bong Revilla na dumalo sa session ng Senado online. May report si Darlene Kai. We only amended the rules for online session. Sa gitna ng sesyon nitong May 13 bago mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, tinanong ni Senator Francis Tolentino ang rules ng Senado hinggil sa kondisyon ni Senator Bong Revilla na may foot injury. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may dala, kulang na lang po, wheelchair. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases. He attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to join us, and he joined us last Wednesday. No, hindi po tayo nagpapaawa dito, no? Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last session, I attended. Pero namaga yung paa eh. Alam na ni majority. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Sa huli, pinayagan din si Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ito ang naging mitsa ng planong patalsikin si Zubiri bilang Senate President. Sumama ang loob nila Ruben Padilla, ni Jinggoy. Doon na nag-start, I am not trying to fend off yung mga pagsisisi sa akin. Nag-retrigger uli itong pag-alis kay Senator Megs nung nagalit yung mga artista. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hearing ni de la Rosa ukol sa PIDEA leaks ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kunan ng pahayag si
si Zubiri ukol dito. Pero si Senator Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7. Sinabi ni Binay na weird isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, bago pa ang diskusyon sa kanyang injury, marami na raw problema. Sa The Mga Has interviews, sinabi ni Professor Aris Arugay ng UP Department of Political Science na sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng Senado, malaking hamon para sa mga senador na ipakitang independent sila. Sana mabawasan yung pagiging personal, nagiging parang ako, my feelings, my interest, puro mine. But given their public servants, it's the public interest that should loom large rather than the personal interest. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lolong nagtitinda ng balut ang naloko nang bayaran siya ng isang customer ng Play Money. Kwento ng 72 taong gulang na biktima, may bumili raw ng 3 pirasong balut sa plaza sa Dagupan City. Nagbayad daw ang lalaki ng 1,000 pesos at sinuklian pa niya ng 925 pesos. Pero ang pera, Play Money lang pala. Laking panulumo ng lolo. Di pa natutukoy ang suspect. Posible pa ring magkulang ang supply at reserbang kuryente sa mga susunod na araw ayon sa Department of Energy. Mag-i-inspeksyon daw sila sa mga plantang laging nasisira at hahanapin ang posibleng dahilan ng mga brownout. Sabi ng Meralco, dahil sa red at yellow alert sa mga power grid, posible ang taas singil sa kuryente sa June billing. Kagabi, halos kalahating milyong customers ng Meralco ang nakaranas ng mahigit 1 oras na brownout. Nawalan din ng kuryente ang maraming customer ng mga electric cooperative sa Luzon at Visayas. Sabi ng DOE, may biglang nasirang planta habang kulang ang naisupply ng ilang hydropower plants. First-time host ng Miss Universe Philippines at 5 evening gown change ni Gabby Garcia, umani ng positive reviews from netizens. It's so rewarding. I made sure that I prepared for it. So it wasn't just, me appearing there and just reading the whole script. It was me preparing days before. Hello, Universe! Alden Richards grateful din sa second time na pag-host ng Miss UPH. Kaya di raw basta-basta ang energy na ibinigay niya. Pampanga! Bagay na pinuri at ikinatuwa ng netizens. Napipikon ka ba doon sa mga? Hindi, actually kinokollect ko siya. Kinocompile ko po siya. Hindi, pero natatawa lang akong panoorin kasi parang halos ganun din naman yung delivery ko before. Ang laki kasi nung MOA Arena, so I really had to. And then the fans are there screaming. Gusto kong sabayan yung excitement nila. Mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network sa Linggo, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Music video ng Cheers to Youth ng 17 inilabas na. Tungkol ito sa pagikayat sa mga kabataang i-enjoy ang present moment at pahalagahan ang pagkakaibigan. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.